Lubos ang pagsisikap ni kapatid na Joey na maipagtagumpay ang kanyang hanap buhay para maitaguyod ang kanyang sambahayan. Bilang kaanib sa Iglesia ni Cristo ay utos ng Diyos yung pagiging masipag at sa awa at tulong po ng Diyos, bagamat napakahirap ng buhay sa ngayon, niloob niya na ako ay makapagtayo ng isang maliit na kumpanya. Katuwang niya ang kanyang asawa na laging nakasuporta sa kanya. Bilang may bahay po ni Ka Joey po, ay siya po ay inalalayan ko, lalo na pag sa panahon ng kanyang paghahanap buhay at sa bahay niya ginagawa, na ina-assure ko po na maayos yung kanyang workplace. At ganoon din po naman, bilang may bahay niya, ay sinisikap ko din po na ang mga anak namin ay maging maayos sa kanilang pag-aaral. Ang totoo po, sobrang abala po at halos hanggang gabi. Minsan ay halos hindi makatulog dahil siyempre dapat ko pong intindihin yung mga tao namin, yung mga schedule, kung ano mga gagawin, kailangan yon. Kadalasan ako pa rin muna yung magdo-drawing, ipakikita ko doon sa may-ari kung okay na yung drawing ko at in-approve niya, at saka lang niya sasabihin, sige, ipagawa na natin sa architect. Kaya yun yung medyo mahirap sa kalagayan ko ngayon. Madalas mang abala sa kanilang paghahanap buhay, namamalagi pa rin mas mahalaga sa kanila ang kanilang tungkulin bilang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Napakahalaga po kasi na lagi kong nasa isip na ipagpapauna ko ang para sa Diyos. Kasi anumang gawin kong paghahanap buhay, pagsisikap, kung hindi ako pagpapalain ng Diyos, hindi niya diringgin yung panalangin ko, wala rin ako magagawa. Kaya inuuna ko po talaga yung sa panig ng Panginoon Diyos, yung paglilingkod ko sa Kanya. Gaya nga po ng itinuturo sa atin ng kapatid na Eduardo Manalo, ang lahat ng ating natutunan ay kalooban ng Diyos at dapat nating maisabuhay ang lahat ng kanyang kalooban upang tayo makalugod sa Kanya. Kasama na din po doon ang ating pagganap at pagtulong sa gawaing pagpapalaganap. Kabilang sila sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na masiglang nakipagkaisa sa isinagawang evangelical mission sa distrito ng Caloocan North. Isinagawa ito sa 5 area ng kanilang distrito na dinaluhan ng maraming mga panauhin. Sa lokal ng Punturin, pinangasiwaan ni kapatid na Ariel Varsaga, tagapangasiwa ng distrito, ang pagtuturo ng mga salita ng Diyos mula sa Biblia. Hindi naman nabigo ang mga kapatid na nakipagkaisa. Pinakinabangang lubos ng kanilang mga panauhin ang isinagawang pag-aaral. Marami po akong natututunan. Maganda po yung mga sinasabi po nila. Nagagaling po sa Biblia and salita po ng Diyos. Talagang galing siya sa Biblia. Nakikita nila sa Biblia, talagang sinishare po nila kung ano yung nandoon. Kung ano po yung nakasulat na doon, kung ano din po yung ibinahagi, yun din po yung susundin ng mga tao. Kung ako po ay maimbitaan ulit, magpapatuloy po ako sa Iglesia ni Cristo. Lubos na sumasampalataya ang mga kapatid na sa kanilang pagpapagal alang-alang sa mga gawain ng Panginoong Diyos ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Ipinahayag nila na anuman ang mangyari ay mamamalagi silang masigla sa pagsunod sa mga kalooban ng Diyos. Kaya po ako nagsisikap na anyayahan ang aking mga kaibigan, mga kakilala, sapagkat sinusunod ko po yung utos ng Diyos na ibigin ko ang aking kapwa-tao at ibahagi ko po sa aking kapwa, sa aking mga kaibigan, ang aral na tinanggap ko mula sa Diyos. Kaya napakahalaga po na ipagmalasakit ko rin sila, sapagkat mga tao din sila na nangangailangan ng kaligtasan. Kung hindi ko sila ipagmamalasakit, hindi nila naintindihan ano yung totoo, ano yung tama. Kaya nais kong ibahagi sa kanila yung tama na yung tunay na pananampalataya at mapakinggan nila yung tunay na aral ng Diyos na siyang magdadala sa amin sa kaligtasan pagdating na araw ng paghuhukom.